Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At muli, si Simply Talkies Vlog nagbabalik upang magbigay ng ating komento, reaksyon sa mga maiinit na balita pangpolitika sa ating bansa. Ang mainit mga kababayan, ito pong sinabi ni Digong sa kanilang indignation rally dyan po sa Cebu. At ganun din po, may isang kandidato na nagsasabing independyente siya, pero malamang ito po ay pakawala ni Digong. Na alam nyo ba? Na wala palang alam ito. Walang alam, walang plataforma, pero gusto maging senador. Ay nako, ang lakas ng ambisyon mga kababayan. No? Biruin nyo, tanungin siya sa impeachment, wala akong alam. No? Tapos tanungin siya, ano ang pwedeng batas na maalala na ikaw ang sumulat nito? Wala siyang alam isagot, kundi binalik niya yung tanong doon sa nagtatanong, mga kababayan. Ay, ewan ko, no? Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pasalamat sa lahat ng ating mga subscribers, followers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga tumutulong sa paglago ng ating channel. Maraming salamat po sa inyo and may God bless us all. Eto na po mga kababayan, para mabilis tayo, no? Ang unahin natin yung indignation rally di umano ng mga didishit sa Cebu, no? Kung ano-ano pong mga larawan ang pinakita nila. Sabi nila para itong 2016, eto na, nung panahon na nangangampanya ang kanilang tatay Digong, no? Libo-libo, maabot ng mahigit 10,000 ang mga dumadalo sa mga campaign rally ni Digong. Pero lumabas po ang katotohanan mga kababayan, ayon po sa report ng Mandawi Police. Yun po ang kanilang indignation rally attendee ay mga nasa 3,000 to 4,000 lamang. Talaga po, no? Produkto po ni Digong yung mga didisit niya. Kasi si Digong ay tinawag na budol at one-man fake news factory. Digong, ikaw pala ang CEO no? CEO ng fake news factory si Digong. Kaya ang dami po no? Nagkalat sila. Yung iba namang mga fake news vloggers, influencers nila na kinasuhan, ayun, nag-iiyak. Pinapatawag sa TRICOM, pumunta sa Supreme Court, doon nag-iiyak sa Supreme Court mga kababayan. Kaya isipin nyo mga kababayan, no? Fake news maker si Digong. Ang mga alipores, di fake news din. Naniniwala sila kay Digong kasi pinainom sila ng masamang lemonade, no? Yung ginawang lemonade ni Digong galing sa burak. Kaya apektado mga kababayan ang kanilang mga pag-uutak. O ngayon, diyan sa kanilang rally sa Cebu, si Digong po ay umiiyak. Umiiyak, nagmamakaawa, no, sa mga supporter nila na kung maaari ay iboto lahat yung kanilang kandidato para senador dahil sinala lang po ang pag-asa ng kanyang anak na mailigtas sa impeachment. Sabi niya pag nanalo lahat sila, ligtas na si Inday, wala ng impeachment. O biruin nyo, gagamitin nila yung mga senador nila na ang tanging plataforma na #1 platform is impeachment. Iligtas sa impeachment si Sara Duterte. Alam nila mga kababayan, malakas ang ebidensya labang kay Pusit para po siya ay ma-impeach. Kasi kung hindi, kung alam nilang mananalo sila sa impeachment trial na gagawin dyan sa Senado, they will not sell their platform for them to win the majority of the seats in the Senate. Lalabanan nila ng patas. Hindi. Ang gusto nila, pag nanalo yung mga senador nila, nakaupo na, wala na. Mag-trial man kayo, talo kayo kasi we don't care about the evidences. We don't care about kung ano pa yung mga argumento ng prosecutors. Wala na yon. Vote no na kami for impeachment. Yan na lang po ang tanging makakapagligtas kay Sara Pusit. Now, kung si Pusit magre-resign, hindi pa rin siya ligtas
no, kung itutuloy ng Senado yung impeachment trial para sa request na perpetual disqualification, yun ang penalty. Ngayon, kung hindi man siya ma-impeach, hindi siya mag-resign, tuloy-tuloy, pwede pa rin siyang kasuhan ng criminal charge sa korte. Yun po yun, mga kababayan. Doon na lang siya dadalihin. However, ang problema, kakampi nila ombudsman Ang tibay ni Digong, mga kababayan, pero natatakot ang matandang Duterte. Nagmamakaawa, no? Umiiyak siya. Nagpapaawa effect po si Digong, mga kababayan. Kaya isipin ninyo, no? Wag po kayong paluloko sa isang budolero at one-man factory ng fake news na dating yung presidente na tuta ng China. No? Yang grupo ni Digong ay tuta ng China. No? Dapat pro-Philippines, pro-Pilipino. Pag sinasabi nilang pro-Pilipino kami, hindi. Alam na namin dahil yung amo nyo, yung CEO ninyo ng factory ng fake news ay sinabing I love Xi Jinping, I love China. Hindi niya ididepensa ang ating territorial waters sa West Philippine Sea dahil sila ay tuta ng China. Pinainom sila ng lemonade ng mga Chekwa. Ayan, nalalaglag pa ang cellphone ko. Di ba? Si Digong, ang tanging alas na lang niya na mahuhugot ay umiyak at magmakaawa na iboto ang mga kandidato nila para iligtas ang kanyang anak na babae na ngayon ay balisang-balisa na stress na dahil sa impeachment. Di ba? Yan po ang kanilang unang plataforma. Isalba ang kanilang queen sa impeachment. Pangalawa na lang yung sila ay diktahan ng China. Yun, isalban nila ang queen nila sa kahihiyan. Okay? So yan po ang inyong dating presidente, no? Nagmamakaawa, maisalba ang kanyang anak sa impeachment. Now, pasok naman tayo dito sa isang kandidato na nagsasabing independyente daw siya. Pero wag po kayong maniwala. Tao pa rin yan ni Duterte. Trojan horse pa rin yan. Hindi lang nila sinama sa PDP slate nila, pero tao pa rin yan ni Duterte. Ang tinutukoy natin ay walang iba kundi si Willie Rebillame. Biruin nyo, yung in-interview siya ng mga, sino ba yun? Si Gretchen Ho ba yun? No? Pasensya naman. Ano daw ang plataforma niya? Wala akong plataforma. Hindi pa ako senador Hindi ko pa alam ang gagawin. Ha? Wala kang plataforma. Ano gagawin mo sa Senado? Ang Senado dapat taga-sulat ng batas. Ano ang sabi niya pa? Kailangan daw ang pagtulong, pagsisilbi sa taong bayan. Paano mo gagawin? Paano ka gagawa ng batas? Mr. Rebillame, senador, legislator. You have to legislate bills. Hindi yung madaling sabi na pagtulong sa mga mahihirap. Paano? Paano ka na gagawa ng batas at anong batas ang isusulat mo para makatulong ka sa mga mamamayang Pilipino? Di ba? Nung tinatanong siya, nung isang, reporter, ano po ang inyong masasabi kung sakaling maging senador kayo at anong inyong legacy na batas? Wala siyang masabi, puro pa rin pagtulong sa mahirap. Tapos binalik niya, ikaw, ano sa palagay mo? Anong batas? Kaya ka nga tinatanong Ano ang dapat nasagot doon? Sabihin mo, siguro po, gagawa ako ng batas na para sa mga mag-aaral, sa mga middle class, sa mga senior. Ano pa? Mag-isip ka. Hindi yung ibabalik mo yung tanong dun sa nagtanong. Kaya nga natawa sa'yo. Ang sabi sa'yo, kaya ako kayo tinatanong Bakit binalik sa akin yung tanong? Bakit ako ba ang kakandidatong senador? Di ba mga kababayan? Isipin nyo nga yun. Now, nung tinanong siya sa impeachment ng Sara Duterte, wala daw siyang makomento, hindi daw niya alam yun. Hindi niya pa nababasa yung mga articles of impeachment. Pero alam niya, impeach na si Sara Duterte. Paano mo nalaman?
Napakadali naman magbasa ng mga artikulo, lalo na sa GMA News Online. Nandoon po yung article of impeachment. Hindi mo na kailangan makuha pa, mabasa pa yung buo na ipinasa ng HOR sa Senado. Ibinuod na po sa mga balita. 6 o 7 article of impeachment ang ipinasa. Doon na lang makakakuha ka na ng impormasyon. Diba? Pero sabi niya, wala po akong alam. Ano alam mo? Pakipaliwanag nga, ano alam mo? Anong mapapala ng tao? Ano ang aasahan sa'yo ng tao, Mr. Rebillame? Unang-uma, wala kang plataforma, wala kang strategy, wala kang plano. Ano? Hindi pwedeng sabihin, hindi, tutulong na ako sa kapwa ko Pilipino. Paano mo sila matutulungan bilang isang senador sa pagsusulat ng batas? Kung ganun na lang pala, wag ka nang magsenador. Tumulong ka na lang. Bumalik ka na lang doon sa show mo. Yun, nakakatulong ka. 'Di ba? Sabi mo yan dati hindi kinakailangan maging senador ka, hindi kinakailangan maging ganito para tumulong. Yun. 'Di ba nagbago? Wala kang masabi ko anong gagawin mo Ano ang definite na gagawin mo? Ibig sabihin, magpapakalutang ka sa Senado? Magiging apprentice ka? Magiging intern ka parang si Robin? Magta-3 taon ng intern. Hanggang ngayon, intern pa rin. Tingnan mo paano siya makipagdebate kay Coco Martin. Sorry naman. Paano siya makipagdebate kay Coco Pimentel? Wala. Diba? Butata kay Coco Pimentel. Ikaw, paano? Willie Rebillame. Wala kang alam. Diba? Akala nyo siguro napakadaling pasukin ang pagiging isang legislator, ang pagiging isang mambabatas. Kala nyo may mga artista lang dyan, no? Tulad ni Lito Lapid, ni Bong Revilla, ni Jinggoy, ni Robin. Si Lito Lapid nung bago siya, ang dami niyang naisulat na batas. Ganon din si Mr. Budut, Senator. Sabi niya 2,000 bills ang sinulat ko, 343 ang naipasa at ang isa ngayon sa pinangangalandakan niya, yung no permit, no exam law, inabolish yun sa mga estudyante. Yung mga centenarian, mga senior citizen, at yung mga allowance na dagdag sa mga guro. Ikaw, Willie Rebillame, ano gagawin mo? Ngayon, wala kaming makita wala kaming definite na maaasahan sa'yo. Ano yung parang si Boy 10K? Paasa? Pagdating sa Senado, sasabihin sa amin, makipagtulungan na lang kayo kasi hindi niya kayang gawin yung sinasabi niya. Paano mo tutulungan yung mahihirap? Paano paraan? Ayuda? Galit na galit nga ang mga Duterte dyan kasi sabi nila, ang ayuda ay isa sa legal form ng vote buying. Saan ka kukuha ng pondo na pantutulong mo? Wag na lang tayong magsulat ng batas, puro tulong na lang. Wag nang ganun. Alalahanin mo, tinatakbuhan mo ay isang senador, pangatlo sa mataas na posisyon, kasi nasa legislative kayo. Pag tinawag na legislative, you legislate. Magsusulat ka ng batas. Paano yun? Wala kang ang alam mag-hire na lang alang lahat. Ulit, di babayaran mo pa yan? Ilan mga experts, mga advisors ang i-hire mo tulad ni Robin? Pinopundohan ng taong bayan yun, mga kababayan. Ang laki ng sahod nyo, almost more than 250,000 in a month. 250,000 or more. Tapos mag-hire pa kayo ng mga assistants ninyo, mag-hire kayo ng mga expert dahil wala kayong alam sa pagsulat ng batas. Mag-a-advise sa inyo. Sinong magsapapasahod niyan? Ikaw? Kukunin mo sa pasahod mo? Hindi. Taong bayan. Diba mga kababayan? Wag na lang mga kababayan, tao pa yan ni Digong. Ano masasabi mo sa West Philippine Sea? Wala po akong alam. Hindi ko pa po nababasa yung mga dokumento about West Philippine Sea. Ganon? Anong masasabi mo sa Pogo? Wala po akong alam. Hindi ko po alam yung Pogo. Ano alam mo? Ano alam mo? What do you know? Diba? Sa English, what do you know? Yun ang tanong. Kayo po, ano sa palagay ninyo ang alam ni Willie Rebillame? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye bye. God bless.